Mga kapatid, mahirap tumakbo palayo sa Diyos kaysa tumakbo papunta sa Kanya. Dahil kapag tumatakbo tayo palayo sa Diyos, tumatakbo rin tayo palayo sa ating layunin. Ang kwento ni Jonah ay hindi lang kwento tungkol sa isang propeta na nilamon ng malaking isda. Ito ay kwento ng isang tao na tumatakbo palayo sa tawag ng Diyos. At kung magiging tapat tayo, minsan ganito rin ang nangyayari sa ating buhay. May mga pagkakataon na alam natin ang gusto ng Diyos, pero pinipili pa rin natin ang sarili nating daan. Sa aklat ng Hunas, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3, ganito ang sinasabi. Dumating ang salita ng Panginoon kay Jonah. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Tumayo ka at pumunta ka sa Nineveh at ipahayag mo ang aking babala sa kanila." Ang Nineveh ay isang lungsod na puno ng kasamaan, pero imbis na sumunod, tumakbo si Jonah sa ibang direksyon. Sumakay siya ng barko patungo sa Tarshish para makatakas sa presensya ng Diyos. Pero isang katotohanan ang kailangan nating tandaan. Hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos. Ang utos ng Diyos kay Jonah ay hindi madali. Ang Nineveh ay kaaway ng kanyang bayan. Ito ay isang mapanganib na lugar. Kaya ayaw ni Jonah pumunta doon. Pero tandaan natin ito, ang calling ng Diyos ay hindi laging komportable. Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa lugar na hindi natin gusto. Minsan tatawagin tayo sa bagay na kinatatakutan natin. Hindi dahil gusto niya tayong mapahirapan, kundi dahil may layunin siya na mas malaki kaysa ating kaginhawaan. Ang calling ng Diyos ay hindi tungkol sa comfort. Ito ay tungkol sa purpose. Nang tumakas si Jonah, nagpadala ang Diyos ng isang malakas na bagyo sa dagat. Ang barko ay halos masira. Ang mga tao sa barko ay natakot. Ang problema ni Jonah ay naging problema ng lahat. Ito ang isang mahalagang katotohanan. Kapag tumatakbo tayo sa ating responsibilidad sa Diyos, hindi lang tayo ang naaapektuhan. Ang pamilya ay naaapektuhan. Ang mga taong umaasa sa atin ay naaapektuhan. Ang disobedience ay hindi lang personal na problema. May epekto ito sa ibang tao. Upang tumigil ang bagyo, tinapon si Jonah sa dagat at doon siya nilamon ng isang malaking isda. 3 araw at 3 gabi siyang nasa loob ng tiyan ng isda. Isipin ninyo iyon. Madilim, tahimik, walang matakbuhan. Pero doon sa loob ng tiyan ng isda, nanalangin si Jonah sa Diyos. Minsan, ang tiyan ng isda sa ating buhay ay ang lugar kung saan tayo pinapatigil ng Diyos. Hindi upang sirain tayo, kundi upang baguhin tayo. Minsan ang kabiguan ang ating tiyan ng isda. Minsan ang sakit. Minsan ang problema. Pero kung doon tayo lalapit sa Diyos, ang lugar ng kadiliman ay maaaring maging lugar ng pagbabago. Pagkatapos ng 3 araw, iniutos ng Diyos sa isda na iluwa si Jonah. At muli, dumating ang salita ng Diyos kay Jonah. Isang pangalawang pagkakataon. Ito ang kagandahan ng ating Diyos. Hindi siya Diyos ng isang pagkakataon lamang. Siya ay Diyos ng second chance. Kung ikaw man ay tumakbo palayo sa Diyos, pwede kang bumalik. Kung ikaw man ay nagkamali, pwede kang magsimula ulit. Ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa ating pagkakamali. Sa wakas, pumunta si Jonah sa Nineveh. Ipinahayag niya ang mensahe ng Diyos. At ang nangyari, ang isang kamanghamanghang
bagay, ang buong lungsod ay nagsisi. Isang malaking revival ang nangyari. Pero alam ba ninyo kung ano ang naging reaksyon ni Jonah? Nagalit siya. Ayaw niyang patawarin ng Diyos ang Ninive. Doon ipinakita ng Diyos na ang problema ni Jonah ay hindi lang ang kanyang pagtakbo. Ang problema ay ang kanyang puso. Minsan, sumusunod tayo sa Diyos pero hindi pa rin tama ang ating puso. Maaaring naglilingkod tayo sa simbahan pero may galit pa rin sa ating puso. Maaaring gumagawa tayo ng tama pero may pride sa loob natin. Ang Diyos ay hindi lang tumingin sa ating ginagawa. Tinitingnan niya ang ating puso. Siguro may tinatawag ang Diyos sa buhay mo ngayon. Isang ministry, isang pagbabago, isang desisyon, pero natatakot ka. O baka may mga bagay na ipinapagawa ang Diyos na matagal mo nang iniwasan. Huwag mong hintayin ang bagyo bago ka makinig sa Diyos. Mas mabuti ang kusang pagsunod kaysa mapilitan dahil sa problema. Mga kapatid, hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos. Pwede tayong tumakbo pero hindi tayo mananalo. Pero kapag tayo ay sumunod, makikita natin ang himala ng Diyos. Ang Ninive ay naligtas, ang propeta ay nabago, at ang kwento ay naging patutuo ng biyaya ng Diyos. Kaya kung tinatawag ka ng Diyos ngayon, huwag kang tatakbo. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na hindi ka tumitigil sa pagtawag sa amin. Kahit minsan kami ay tumatakbo palayo sa iyong kalooban. Panginoon, kung may pagtakbo man sa aming mga puso, patawarin mo kami. Kung may pag-iwas kami sa iyong kalooban, tulungan mo kaming bumalik. Kung may takot na pumipigil sa amin upang sumunod, palitan mo ito ng lakas at tapang na nanggagaling sa iyo. Tulad ni Jonah, minsan mas pinili namin ang aming kagustuhan kaysa iyong utos. Ngunit kinikilala namin na ang iyong plano ay mas mabuti kaysa aming plano. Kung kami man ay nasa aming tiyan ng isda na sitwasyon, sa gitna ng kahirapan, kabiguan o katahimikan, naway doon namin marinig muli ang iyong tinig. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso. Alisin mo ang kayabangan, galit, at sama ng loob sa aming mga puso. Panginoon, sa araw na ito ay nagpapasya kami. Hindi na kami tatakbo palayo. Susunod kami kahit mahirap. Magtitiwala kami kahit hindi malinaw ang landas. Ikaw ang magpapatatag sa aming mga hakbang at gagabay sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.